Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, simulan na natin itong ating prognosis, ating, masasabi nating pananaw natin, preview dito sa mangyayaring, ang unang stage is quarterfinals, pero yung buong proseso bago makarating na finals yung playoffs, ano? Okay. Gagawin natin ito ay sa kabuuan na ng playoffs, no? Alright? So, yung apat na pairings ang ating bibigyan ng opinion dito. Alright? So, unahin natin itong unang pares, yung San Miguel Beermen versus the NLEX Road Warriors. Alam nyo, nung unang nakita sila 85-84. Okay, tinambakan ng San Miguel, nakahabol ang NLEX. That was the first game of San Miguel Beermen. Kaya naman siguro medyo may hangover pa ng championship, no? Celebration. Nakapagpabaya sila. Okay? Unang game nila, unang talo nila. Okay? At pagka pinag-usapan ng SMB at NLEX, merong huge disparity on point production. Alam naman natin ang San Miguel mataas mag-produce ng puntos, 115 points per 100 possessions, no? Number 2 po sila. Okay, samantalang ang NLEX 101 points per 100 possessions, nasa bandang ibaba po 'yan. Okay, kung titingnan natin. Now, sa assist, 'yan ang ipinagmamalaki ng San Miguel Beermen. Isang bagong aspect ng laro nila na na-improve nila ay yung ball movement. Number 3 po sila in assists. Okay? In team assists. At magagamit nila yan pagdating sa kick out pass, no? Nila, yung play nila, okay? Sa play nila involving Motau Tua and Junmar Fajardo. Okay? So yung mga kick out pass, mga assist pass, no? Moving the ball around para makakita ng open man. Okay? Nagagamit nila yan. Okay? Magagamit nila yung kanilang leadership, no? Yung pangunguna nila pagdating sa assist, no? At itong combination of Fajardo at Tua has been tested, proven na effective. Okay? For so many years, no, for so many conferences and seasons, ano? So, undersized ang NLEX sa loob pagdating sa loob. Biruin mo, may 6'9", 6'10 ka, tapos may Motau Tua ka pang pagkalaki-laki ng katawan. Lugi ka nga sa size pagdating sa sentro ang NLEX, ano? Well, nandiyan naman si Bayo tsaka si Ramirez, pero iba pa rin syempre yung tandem ng Fajardo, Tua, mga kababayan. So, yan ang ine-expect natin, ano? Maglalaban sa loob, no? Pero kailangan gawa ng paraan ng NLEX dahil undersize sila pagdating sa loob, ano? Now, ang isang pwedeng makita na, titingnan nating player dito sa NLEX, ito si Robert Bolick. Nung naglaro sila ng 85-84, wala po si Robert Bolick. Okay? Sa San Miguel naman, wala si CJ Perez. Pinaglaro ng sandali, pero hindi pa siya kasi 100% dahil nagka-injury siya noong FIBA, no? Kaya yan. So, no Bolick. May CJ pero hindi 100%. Okay? So, aabangan natin ito si Robert Bolick. Yung ginagamit niyang pick and roll, ako, napaka-effective niya dyan. It's either gagamitin niya yung pick para makapenetrate siya sa loob or papasa siya sa mga teammates niya, no? At magagamit nila itong pick and roll na to para mapalabas itong si Fajardo at Tua sa mga picks, ano? Kasi may bantay yan eh. Siyempre, lalabas yung dalawang malalaki. Luluwag ngayon yung loob. Magkakaroon ngayon ng opportunity to si Bolick para makapasok, maka-layup sa loob. Okay? Kaya lang ito si Robert Bolick, minsan ano rin eh, kamikaze drive ang ginagawa. Paraw sila ni CJ Perez. Okay? Ipipilit sa loob, although may mga pumapasok naman, kaya lang meron din times ang minsan mintis, hindi pumapasok. Okay? Konting efficiency sana
para kay Robert Bolick, no? The same with CJ Perez. Okay? So, isang inaabangan nating matchup dito is yung yan, CJ Perez at Robert Bolick, which is a matchup, no? Noong pang NCAA days, Lyceum versus San Beda. Okay? Rivalry yun, ano? Okay? At nagharap pa yata sila sa finals nun. Okay? So, match up, no? Rivalry rekindled, kumbaga, no? So, titingnan natin ang laruan nitong si Robert Bolick at ni CJ Perez. Punta tayo sa Ross Meralco, Rain or Shine Meralco. Dito po, nakalimutan ko. San Miguel in 1 game. Okay? Isang game lang yan. Pasok na sila sa semifinals. Yan ang fearless forecast ko. Ross Meralco. Okay. Ang Rain or Shine Run and Gun, alam naman natin, takbuhan yan. Transition game. Okay? Kaya gustong-gusto nila na tumatakbo. Iniiwanan ng kalaban. Okay? Kontra-tiyempo naman itong si Meralco. Gusto naman nila, no? Slow tempo, deliberate. Okay? Katunayan nga, ang Meralco sa liga, sila yung slowest in tempo. No? Pagdating sa tiyempo, okay? Pagdating sa laruan ng bola, takbuhan, sila ang pinakamabagal. Okay? Both are excellent in rebounding. Yan ang pinaka-common sa kanilang dalawa. So, ang magtatagisan ngayon yan, no, hindi sa pace ng laro. Okay? Baka nga ano yan maging disadvantage pa. Okay? Pag nadepensahan ng maigi yan, natutunan ng Meralco na depensahan at unahan ng Rain or Shine, and at the same time, natutunan ng Ross, no? Na depensahan yung deliberate plays ng Meralco, magkakatalo lang sa rebounding. Okay? Right? So, ang rebounding, kung titingnan natin dito, okay, may advantage dito ang Meralco. Okay? Una-una, depleted ang sentro ng Rain or Shine. Okay? Well, inaasahan nila dyan si Bo Belga. Okay? Si Kit Datu injured. Okay? Si Villegas inactivate ni Coach Yeng Yao. So, tingnan natin kung makakatulong ito si Villegas, no? Sa sentro. Okay? Nakakakuha naman ng rebound ng Rain or Shine at saka Meralco, pero mas advantage ang Meralco, sabi ko nga, dahil hindi napapakinabangan ng Rain or Shine yung kanilang offensive rebounds. Hindi nila nako-convert sa second chance points. Kaya sila napapag-iwanan kung minsan. So, yan ang isa sa mga titingnan ng Meralco na sisilipin. Dito tayo pwedeng kumuha ng puntos. Okay? Both sa defensive at saka sa offensive. Lugi sila. Lugi ang Ross pagdating sa second chance points. Hindi na nai-convert ang offensive rebound sila. Okay? Maaari kasi makuha mo yung rebound, mananakawan ka naman ng bola. Hindi mo na-convert. Nakuha mo yung bola, offensive rebound, mintis naman palagi. So, ganun ang nangyayari sa Rain or Shine, ano? Ngayon, sa Rain or Shine, ang titingnan nating player dyan ay ito si Jonard Clarito. Okay? Na nagli-lead. Leader nila sa scoring, no? At pagdating sa physical and disruptive defense, maaasahan itong si Jonard Clarito. Laking katawan no? So, ang pinaka player na titingnan natin ngayon dyan ay si Jonard Clarito na maaaring maging kumbaga parang alas. Okay? Laban dito sa Meralco. Sa Meralco naman, naasahan ko ito si Brandon Bates ay magiging active sa loob. Okay? Kaya medyo titingnan natin gusto ko sanang, kumbaga hindi naman natin siya kausap directly, pero gusto kong makita sa kanya maging scoring machine sa loob. Kasi parang parang patayo-tayo lang doon, Although nakaka-rebound, nakakapuntos, pero hindi sabi mo active na sentro, no? Na mapapakinabangan ni Coach Luigi Trillo, wala No, parang parang konting push pa
dito kay Brandon Bates. At titingnan natin ngayon sa seryeng ito, well, dito sa quarterfinals, kung mapapakinabangan nila ang serbisyo ni Brandon Bates, no? Well, nandiyan na yung puntos, nandiyan na yung konting rebounds, konting polish na lang, ano? So, yan ang Ross Meralco. 1 or 2 games, rain or shine. Okay? Gusto ko rain or shine ang pumasok. Okay? Para maiba naman. Okay? At ilang beses nang pumapasok rain or shine sa semifinals at I think this is high time. It's high time for rain or shine to enter the finals. Okay? Yan. Alright. TNT Magnolia. TNT na ang laruan ng TNT, no? Tropang 5G. Outside shooting. Nangunguna dyan si Roger Pogoy, si RR Pogoy. Alam naman natin, FEU days pa, malupit na yan sa tres. Malupit na yung sa mga medium range jumpers. Kaya yan ang dapat paghandaan ng Magnolia. Okay? Ang Magnolia naman, methodical half-court approach din. No? Deliberate din ang laro niyan. Ano? So, baba ng bola, dahan-dahan. No? Look for the open man. Okay? So, yan ang mga laruan ng dalawang teams. Ngayon, katulad ng sa aking nabanggit ko kanina, outside shooting ang main weapon ng TNT. No? Pogoy and Jordan Heading. Tingnan yung laruan ni Jordan Heading, no? May 3 na, may 4 pa. Minsan ayaw niya ng 3, gusto niya 4. At yung percentage sa 4-point area means 75 pa. Ewan ko kung di ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, 75% pa. 4 out of 5 or 3 out of 4 kung di ako nagkakamali. Okay? So, malupit din ito sa outside shooting to si Jordan Heading. Coupled with Roger Pogoy. May off-tana ka pa. Oh. Ayan, yan ang patunay na outside shooting ang weapon ng TNT. Yan ang dapat bantayan ng Magnolia. Kaya lang, sa ngayon, wala silang pambantay, wala silang depensa dyan, medyo botas sila dyan, dahil injured itong si Jerome Lastimosa at itong si Poli. Kaya nga na-reactivate itong si L.A. Tenorio, si Coach L.A. Tenorio, naging playing coach tuloy. Okay? So, tingnan natin kung ano magiging agenda ni playing coach L.A. Tenorio. Okay? Siya ba gagawa na sarili niyang paraan pag siya ay pumasok na sa court? Okay? Paano niya dedepensahan itong si Jordan Heading at itong si Roger Pogoy at idagdag na rin natin si Calvin Oftana. Okay? Ako, pag pumutok yung Oftana, yari na ang Magnolia rito. Okay? Ngayon, anong panlaban ng Magnolia? Ito namang si Javi Gomez de Leano. Okay? At gusto ko rin ito, idagdag na rin natin. Gusto ko rin itong si Yukien Andrada. Napanood ko yung laro, yung game 3 ng San Beda Letran. Okay, yung final sila. Malupit itong si Andrada, no? Sa 3. Okay? Kumbaga parang sa laruan sa laruan nung final sila, unconscious siya. Naalala mo pa ba niya na pumapasok yung mga 3 niya? Okay? So, gusto ko to si Javi, GDL, tsaka si Yukien Andrada to make their presence felt inside. Okay? Ito yung isa sa mga pwedeng maging asset ng Magnolia. No? Yung, may galawan tong dalawang to magaling gumalaw bagamat malalaki, may galaw, mabilis gumalaw, So, yung pag-cut inside, moving without the ball, properly, okay? Ayan ang pwedeng maging advantage ng Magnolia dito sa TNT. Okay? Now, ito si Javi, ito si Andrada, may outside shooting na to. Si Javi na lang, i-improve niya yung outside shooting niya, yung mga jumpers niya. Pag na-improve niya yan,
Nako, malilito na yung depensa ng TNT. Kaya to, titira o papasok sa loob? No? Yan. Okay? Ngayon, ang fearless forecast ko rito ay TNT in one game. Isang game lang yan, TNT. Okay? Kung magkakaroon man ng second game, malusutan ng Magnolia ang TNT. Okay? Baka hindi na kayanin ng Magnolia. Matatalo na sila sa second game. Kasi yung injuries nila will take its toll, no? Doon sa kanilang kumbaga yung kanilang recovery. Okay? At yung kanilang depth sa bench, ayan, maapektuhan na. Maaring na sa first game makalusot ka, manalo ka, pero pagka hindi pa rin magaling, hindi pa rin nakaka-recover yung mga may injured na, yung mga players na may injury, makaka-apekto yan sa bench depth sa bench players. Alright? So yan. Pero TNT in one game. Kung makalusot ang Magnolia, di rin sila mananalo. Okay, sa second game. Last but not the least, Converge versus Barangay Ginebra. Ito, experience versus developing team. Improving team. Okay? Yan. Nakikita naman natin, nagpapalakas ang ng Converge Fiber Exercise. Tingnan naman ang resulta, number 4 sila. Ngayon lang yata, hindi ako nagkakamali, na nagkaroon ng twice to beat advantage itong Converge. Laban pa sa Ginebra. Usually, ang nagta-top 4 kasama ang Ginebra. Pero ngayon, baliktad ang mundo. Magkatabi sila, 4 and 5. So, masasabi nating medyo equal sila. Wala masyadong, hindi ba katulad nung 1 and 8 na San Miguel NLEX, medyo malalaman mo na, makikita mo na yung disparity, Pero ito, magkatabi sila, 4 and 5, Converge at saka Barangay Ginebra. Okay, sa Converge, ang opensa nila, third in offense sa point production per 100 possessions. Okay, sa Barangay Ginebra naman, depensa naman ang kanilang priority. Okay? Holding down their opponents to only 99.5 points per 100 possessions. Okay? So, yan ang pinakamababa, mga kababayan, ng Barangay Ginebra, na puntos na naiaalaw nila na ipuntos ng kalaban-laban sa kanila. Okay? Now, ang Converge, so ito offense versus defense, So, dito sa Converge, magaling yung first 5 nila. Aranya, Baltasar, Winston, Stockton, may JGDL ka pa, Juan Gomez de Liaño ka pa. Maganda yung first 5 nila. Kaya lang wala silang masyadong suporta, nakukuha ang suporta dito sa bench. Okay? At ngayon, napapabalita pang ilalagay sa trading block itong si Stockton. Okay? Dahil hindi raw nagpe-perform na maganda. Bumababa raw ang numero. Okay? Yan. Meron pang ganyan mga issue. Bumababa ang numero. Kailangan ng bench support para sa Converge. Okay? Ito rin si Winston, inirereklamo, hindi rin daw masyadong maganda performance. So, itong dalawang ito, yung dalawa doon sa first 5, pagka bumaba ang isa o dalawa dyan, apektado ang point production mo. Okay? Nandito ka, biglang bababa na gano'n. At yan ang tinitingnan ng Ginebra, inaabangan ng Barangay Ginebra. Okay? Yung mga issue sa loob. Ma-issue kasi itong, dami issue na, nagpapalakas sila. Maganda performance sa laro, pero may internal issue sila. Okay? Sa management. Okay? Yan. Sa usapan sa players, yan. So, isa na nga dyan sa mga tinitingnan nila ngayon dyan, itong si Stockton at saka si Winston, medyo mababa ang performance. Okay? So, yan ang problema ngayon sa Converge. Kailangan nilang solusyonan yan. Ngayon, sa Barangay Ginebra, okay, si Japet Aguilar, kailangan niyang madepensahan yung Twin Towers ng Converge na maganda na ay nilalaro. Si Justin Aranya at saka si Justin Baltasar, si Balti at saka si Aranya.
yung J&J, the two Justins, no? Paano dedepensahan ni Japet Aguilar yan? Of course, Japet Aguilar with the other players, yung mga teammates niya, no? Stephen Holt, okay? Japet lang ang mataas dun, matangkad dun na pwedeng bumantay doon sa dalawa o doon sa isa Sino kaya doon sa isa? Okay? Scotty Thompson, medyo nawalan kasi sila ng malaki, no? Nung simula nung umalis si Stan Hardinger sa kanila Buti sana kung may Stan Hardinger sila, yan, pwedeng dumepensa dun sa dalawa. Either kay Baltasar o kay Justin Aranya, kaya lang wala na si Japet Aguilar lang malaki dyan Meron ba bang naiisip na malaki doon? Wala na no? Okay? Sa ngayon ito po wala akong maisip ngayon. Kung meron kayong naisip, lagay niyo lang dyan sa comment section, ano? Pero Japet Aguilar should make his presence felt in terms of defense dito sa Converge. Okay? Ngayon, anong fearless forecast ko rito? Converge in 2 games. Okay? Medyo malulusutan sila kung maganda laruan ng Barangay Ginebra kasi medyo inconsistent ang Ginebra ngayon Okay? Talo, panalo. Okay? Kaya sila nasa number 5. Okay? Converge in 2 games, maaring malusutan sila. Maaring makalusot ang Ginebra sa Converge. Manalo sila sa first game. Pero Converge pa rin ang may upper hand. Okay? Pero kung hindi gagawa ng paraan yung mga issue nila do sa players nila, yung moral ng team medyo maapektuhan. Kung makalusot man ang Converge sa Ginebra in 2 games, kailangan nilang ayusin yung kanilang mga issue sa players, sa management, papasok ng semifinals. Kung gusto nilang pumasok ng finals. Yan. At ako, gusto ko pumasok ang Converge and rain or shine sa finals para maiba naman. Sabi ko nga doon sa isang vlog, kasi sila na naman makaya na TNT San Miguel na naman papasok dyan no? Oo. So, tingnan natin. Converge, rain or shine. Okay? So, yan ang mga aking mga masasabi dyan sa mga pairings and sa playoffs natin. PBA Playoffs Season 50 Philippine Cup. Alright mga babae, hanggang dito na lamang po siguro ang ating opinions tungkol dito sa PBA Playoffs. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel by subscribing. Mga bagong pasok, pwede po kayong mag-subscribe. Huwag po kayong mahihiya sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.